Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa ang araw na ito ay kanyang ibinukod, binanal, at kanyang pinagpala upang tayo bilang mga anak niya ay magkasama-sama at siya ay ating kilalanin na soberano, makapangyarihan, at siya ang tumubos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa umaga pong ito, ang ating magiging paksa ay the everlasting covenant of God, ang walang hanggang tipan ng Diyos. At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Genesis Kapitulo 15. Genesis chapter 14 o 15. 15. At ganito po ang siyang isinasaad. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala ay lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak? At ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damasco si Eliezer." At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo," at sa kanya'y sinabi, "magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpapaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na mamanahin mo." At sinabi niya, "O Panginoon Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dalagang bakang 3 taon ang gulang at isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at isang lalaking tupa 3 taon ang gulang at ang isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinapagtapat-tapat ang kalakalahati, dadapwat hindi hinati ang mga ibon. At ibinaba ng mga ibon, mandadagit ang mga bangkay at ibinugaw ni Abraham. Nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing at narito isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ang sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pagkatalastasin mo ng iyong binhi
ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga iyon at pahihirapan 400 taon. At yun naman, bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Dadapwat ikaw ay payapang sa iyong mga magulang at ikaw ay malililing sa mabuting katandaan. At sa ikapat na salin ng iyong binhi ay magsisibalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kantampalasanan ng mga Amoreyo. At nangyari na pagkalubog ng araw at pagdilim ay narito isang hornong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas ay dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates na mga Sineo at mga Seneseo at mga Sedmeneo at ang mga Heteo at mga Pereseo at mga Repaim at mga Amoreyo at mga Caneo at mga Gergeseo at mga Jebuseo. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. At ang ating pong magiging teksto ay ito pong nasa talatang 18. Ang sabi po dito, at ng araw na yun, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Tunay mga minamahal na ang Diyos ay matapat. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Tunay na ang Diyos ay nagtataglay ng kayamanan ng kanyang kahabagan at dakilang pag-ibig sapagkat siya ay nakipagtipan hindi lamang kay Abraham kundi sa lahat ng kanyang mga hinirang bilang isang sambahayan. At ito ang ninanais ng Panginoon na mabatid natin ang tungkol sa isang walang hanggang tipan ng Diyos. Tunay na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mayamang kahabagan at gayon din ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang mga anak sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang tipan ay hindi nagbabago. Ang kanyang tipan ay hindi maaring baguhin at hindi maaring amendahan. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. At ang tipang ito ay sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya at maging sa ating kapanahunan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay, mga minamahal, ang ating isasaalang-alang sa umagang ito. Ang una ay ang pangako ng binhi. Ikalawa, ang pangako ng tagapamagitan at tagapagligtas. At ang pangatlo ay ang pangako na tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, lagi nating sasaisip na sa simula't simula
ay binanggit na ng Panginoon ang binhi. At itong binhi, ito ay nasa saad sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15, na ito ay sinabi ng Panginoon kay Satanas, sapagkat si Satanas ang siyang naging sanhi upang magkasala si Adan at saka si Eva. At ang sabi ng Panginoon kay Satanas, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Dito ay tinutukoy, mga minamahal, ang tinatawag na pangako na binhi. Ito ay binhi ng isang babae na kung ating pag-aaralan, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay talagang itinalaga ng Panginoon. Siya ang buktong na anak ng Diyos na itinalaga ng Panginoon upang maging tagapamagitan sa kanyang bayan na nagkasala. At siya rin ang siyang tagapagligtas ng kanyang bayan. At ito ay ipinangako ng Panginoon sa simula. At ating masusumpungan na ang tipan na ito ay lagi niyang ipinapahayag sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya. In every generation, God is revealing His covenant with His own people. At makikita natin na ito ang kanyang katapatan. Lagi niyang sinasabi ang tipan, sapagkat ito'y walang hanggan. Iisa lamang ang tipan. Sa lumang tipan, tinutukoy ang tipan na ito. At maging sa bagong tipan, the New Testament, pinabanggit ang tipang yun na siyang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, dito ay pinapahayag na sa panahon ni Abraham, lalong pinalawak ng Panginoon ang kaalaman tungkol sa tipan. Sapagkat dito ay ang Diyos mismo ang siyang nakipagtipan at wala nang iba. Ang Panginoong Jesucristo lamang, ang Panginoong Diyos lamang. At dito ay tinutukoy na siya ay nagpahayag kay Abraham. Si Abraham, tinawag ng Panginoon mula sa lungsod ng Ur, sa bayan ng Caldeo. At siya ay sinabihan ng Panginoon, ikaw ay umalis sa lugar na iyan at ikaw ay aking dadalhin sa pangakong lupa. At sabi sa banal na kasulatan, si Abraham ay umalis sa bayan ng Ur o ng Caldeo, na ngayon ang tawag doon ay Babylon. Naglakbay siya at hanggang sa makarating siya sa pangakong lupa na ito ang Kanaan. At doon ay nagpahayag ang Panginoon na sinabi dito sa talatang 18, na sabi dito, ng araw na yun, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham. Hindi pa binabago ng Panginoon ang pangalan ni Abraham, sapagkat pagkalipas na ilang panahon, ito ay kanyang binago at ang pangalan niya ay Abraham. At dito sa pakikipagtipan ng Panginoon, ay nag-utos siya tungkol sa tipanan. Unang-una,
si Abraham ay walang anak. Umalis siya ng lungsod ng Ur o ng Chaldean. Mga 75 years old siya. May edad na. Naglakbay siya hanggang sa makarating sa pangakong lupa, ang Kanaan. At dito, sa ating binasa, ay sinasaad ni Abraham na wala siyang anak. Ang Diyos ang siyang nagkakaloob ng anak. Kaya nga ang sabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak? At mag-aari ng aking bahay na itong taga Damasco, si Eliezer, ang siyang magmamana. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. Kaya dito mga minamahal ay isinasad ng Panginoon na ang magiging binhi niya ay napakarami. Sapagkat ang sabi sa talatang 5, inilabas siya ng Panginoon sa kanyang tolda at pagkatapos ay pinatingala siya at sabi niya, tingnan mo ang langit. At yun ay gabi at ang sabi ng Panginoon, bilangin mo ang mga bituin. Kung mabibilang mo, okay lang. Pero, ang sabi ng Panginoon, ganyang karami ang magiging binhi mo. Katunayan, sinabi na ng Panginoon kay Abraham na ang kanyang mga binhi ay mapupunta sa isang lugar. Tunay na sinabi dito na ang binhing yun ay mananatili sa lugar na yun sa loob ng 400 taon. Sabi po sa talatang 13. Ang sabi dito, at sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pagkatalaspasin mo ng iyong binhi ay magiging tagaibang bayan sa lupain hindi kanila at maglilingkod sa mga iyon at pahihirapan ng 400 taon. So ito ay sinasabi na ng Panginoon at ito ay kapanahunan ni Jose na doon ay nanatili ang bayan ng Israel sa Ehipto at inilabas ito ni Moises mula sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Pero ang sinabi ng Panginoon din ay kanyang parurusahan ang bansang iyon, sabi sa talatang 14. At kanilang pinaglingkuran, ang sabi niya ay kanyang hahatulan. At pagkatapos ay aalis sila na may malaking pag-aari. At yun ang siyang kapahayagan. Sinasabi na ng Panginoon ng mga bagay na mangyayari. Ngunit, ang napakahalaga na kinakailangan makita natin dito, mga dinamahal, ay yung ginawang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Sapagkat ang sabi ng Panginoon ay magdala ka, maghandog ka. At ang sabi sa talatang 9, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at ang babaeng kambing na 3 taong gulang at isang lalaking tupa 3 taon ang gulang at isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. At ito ay dinala
ni Abraham upang ihandog sa Panginoon, at sabi sa talatang 10 ay pinaghati niya sa gitna, at maliban sa mga ibon ay hindi niya hinati. At habang ito ay nasa paghahandog, ay ang nangyari, dumating ang mga ibon. Sabi sa talatang 11. Ngunit ang ginawa ni Abraham ay itinaboy, binugaw, pinaalis ang mga ibong yun hanggang sa lumubog ang araw na dito ay nakaranas si Abraham ng isang pagtulog. Sabi sa talatang 12, nakatulog si Abraham ng mahimbing. At sa kanyang nakita isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ang sumakanya habang siya ay natutulog. Ngunit ang Diyos ay nagpahayag kay Abraham. At ang sabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na pagkatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging tagaibang bayan sa lupaing hindi nila kanila, at maglilingkod sa mga iyon at pahirapan ng 400 taon. Kaya nga dito, mga minamahal, ay nakita natin ang pakikipagtipan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pakikipagtipan ay ito'y isang kasunduan ng pangako. Kasunduan ng Diyos sa harapan ng tao na nagbibigay katiyakan sa tao na siya ay magiging mahabagin, siya ang magpapatawad sa kanilang mga kasalanan, ipagkakaloob ang katwiran at ang banal na Espiritu at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang siyang itinalaga ng Diyos na mamagitan sa Kanya at sa tao, sapagkat ang tao ay nahulog sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa sinasabi ng Panginoon, nahabag siya. Napakayaman ng kahabagan o awa ng Diyos at dakila ang kanyang pag-ibig, na hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang, mga pinili. At dito ay sinasaad na ang tipan ay kapahayagan ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan ayon sa kanyang mayamang habag at dakilang pag-ibig. Sa Genesis, Kapitulo 17, talatang 7, dito ay nililinaw ang tungkol sa tipan. At ang sabi sa talatang 7, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo. Nangungusap ang Panginoon kay Abraham, at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, it's an everlasting covenant, at ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. So naroon yung diwa ng tipan. Nang tipang yun ay sinasabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos mo at kayo ang aking magiging mga anak. At ito ay ipinangako ng Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay ipahayag yung kanyang buong sambahayan na kanyang pinili, hinirang.
Ito ay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos dahil lang sa kabutihan ng kanyang kalooban sa atin. Ito ay para sa kapurihan ng kanyang biyaya, mayamang biyaya, kaya tayo ay pinili. Sapagkat napakayaman ng kanyang biyaya, at ito ay ginawa niya ayon sa kanyang kagustuhan at kaluwalhatian. Kaya nga ipinangako sa atin mga minamahal, ang isang tagapamagitan. Ito yung nilalaman ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Nasabi sa Juan, Kapitulo 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sa ibang salin ay pag-ibig. Pero iba yung salitang pagsinta. Ibig sabihin, hindi ito nababago yung kanyang pakikitungo sa atin. Tayo ay sinisinta, iniibig, nais niya na tayo maging katulad niya. At yun ang nilalaman. At yung salitang sanlibutan, ito'y tumutukoy sa mga hinirang pinili. Ito ang salitang cosmos. Nang ibig sabihin ay ginamit sa isang particular na pangusap. Nang ibig sabihin ay ang mga hinirang na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. So ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay lamang sa mga partikular na grupo. At ito ang mga mananampalataya, mga hinirang. Ibinigay niya upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, buktong kaisa-isa, ay itinalaga ng Diyos upang mamagitan sa Kanya at gayon din sa mga tao na nagkasala ayon sa kalooban ng Diyos. At yung pagtatalagang yun ay walang hanggan na namagitan siya. At sa pamagitan niya ay ito'y ginawa niya sa pamagitan ng pagpili. Kaya nga sabi sa Galatia, Kapitulo 3, talatang 20, ang sabi dito, ngayon ang isang tagapamagitan, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo, ay hindi tagapamagitan ng isa, dadapwat ang Diyos ay isa. At sabi sa talatang 22, dadapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay magbigay sa mga nagsisisampalataya. Kaya meron tayong tagapamagitan. Ito yung tinatawag na pagbabalik loob na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, namamagitan siya. At maging kahit na ngayon na ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit, patuloy siyang namamagitan sa atin. Sa ating mga pangangailangan, sa ating mga katayuan, patuloy siyang namamagitan. Lagi niya tayong idinadalangin. Katunayan, yung Juan Kapitulo 17, bago siya dumako sa krus, doon sa Kalbaryo, nanalangin siya, namagitan siya. At sinabi niya, Panginoon, Amang Diyos, huwag mong pabayaan
ang iyong mga ibinigay sa akin. Binigay ko sa kanila ang iyong pangalan, ang iyong salita. At sila'y mga nagsisunod. Kaya ang Panginoon sa Kristo, sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, sa kanyang pagsintas sa atin, ginawa niya ang lahat ng bagay para sa kapakanan natin upang tayo'y hanguin sa kadiliman at dalhin sa kaliwanag sa kanyang kaharian at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Panginoong Jesucristo din ang ating tagapagligtas. Siguro tatanong natin, saan tayo iniligtas? Iniligtas tayo sa kahatulan. Iniligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. Iniligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Iniligtas tayo sa kadiliman. Iniligtas tayo sa kapahamakan. Iniligtas tayo sa sumpa ng ating Panginoong Jesucristo. Iniligtas tayo sa kahirapan. Iniligtas tayo mula sa kuko at kapangyarihan ng diablo. Ang Panginoon sa Kristo ang nagligtas sa atin. Kaya siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ibinigay ng Diyos tulad sa sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Ibinigay siya upang tayo ay tubusin. Ibinigay siya upang tayo ay hanguin mula sa kadiliman at ilipat sa kaliwanagan sa kanyang kaharian. Sa Galatia, Kapitulo 3, talatang 13, ay sinasaad dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. So ano ang sumpa ng kautusan? Kamatayan, kahatulan, pagdurusa. Ang sabi dito ay sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo. Na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ibig sabihin, inako ng Panginoon ang sumpang yun. Kinuha sa atin. At siya ang naging asumpa-sumpa habang siya'y naroon sa krus. At dito ay isinasaad sa atin yung nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo dahil sa atin, sa ating kasalanan, sa ating paglabag sa kautusan ng Panginoon, sa ating kasalanan, sa ating kasamaan, sa ating pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon. At sabi sa talatang 14, upang ang sa mga hintil dumating ang pagpapala ni Abraham kay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagtubos, ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa ating puso, upang manatili siya sa atin at patuloy tayong banalin sa ating pamumuhay araw-araw. Pinagkalooban tayo ng lubos na kapatawaran. Ginawang busilak ang ating puso. Pag sinabing busilak, ibig sabihin wala na kasalanan. Ni isang tuldok, wala na.
nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. At kung merong buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay magpakailanman. Wala ng kamatayan. Ito ang pangako ng Diyos na ginanap ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. At sabi sa Roma, Kapitulo 5, talatang 15, dadapot ngayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Ang tinutukoy dito ay si Adan. Nagkasala siya at ang lahat ng saling lahi ni Adan ay nagkasala, sumuway at nangamatay. Pero sinasabi dito, lubhang sagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Kung paghahambingin natin, marami ang nagkasala. Ngunit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, marami ang sumagana. Ito ang sinasabing lubhapang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Siya ang tagapagligtas. At sabi sa talatang 16 sa Roma Kapitulo 5, at ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Dadapwat, yun ang malaking salita, dadapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa marami sa pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang, sabi dito, magsisipaghari sa buhay ang nagsistanggap ng kasaganaan, ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Jesucristo. Dito tinutukoy na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay sagana sa biyaya. Kaya nga, sabi sa sulat ni Pedro, tayo'y lumago sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo? Sabi sa Kolosas, at ito ang napakagandang alalahanin at isaisip, na habang ang Panginoong Hesukristo ay nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, ay sinasaad dito ang kanyang ginawa. Kolosas Kapitulo 2, talatang 13. At ang sabi dito, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Kaya sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan ay ipinatawad at nilinis sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. At sinabi sa talatang 14 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. So ano yung mga kasulatan yun na laban sa atin? Ay nakahayag doon sa 10 kautusan. Mananamba sa mga Diyos-Diyusan.
Alam ba ninyo, si Abraham ay tinawag na siya ay sumasamba sa napakaraming Diyos-Diyosan doon sa Caldeo, sa bayan ng Ur. Tinawag siya ng Panginoon. At doon ay siya ay pinapunta sa pangakong lupa. At dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi ayon o naayon sa atin. At ito ay kanyang inalis at ipinako sa krus. So yung laban sa atin, inalis niya. Kinuha yung kasulatan yun at kasamang ipinako sa Panginoon sa Kristo. Hindi lamang yun ang ginawa ng ating Panginoon. Pati yung kuko ng kapangyarihan ng Diablo, pinutol niya. At sabi sa talatang 15, dito sa Colosas Kapitulo 2, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa kapangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan, na nagpapatunay siya sa kanila sa mga bagay na ito. Kaya ang Diablo ay wala nang kapangyarihan sa atin. Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya pag sinabi natin at binasa natin sa Epeso, yung nasa Epeso Kapitulo 2, talatang 10, na tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos, ay tumutukoy dito doon sa Ezekiel, sa Kapitulo 36, talatang 25. Ito ang ipinangako ng Diyos. Ito yung ayon sa tipan ng Diyos. At sabi niya, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Ang mga salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, sila'y malilinis na. Ang tinutukoy niya, mga hinirang, ang mga pinili, yung mga binigay sa kanya ng Panginoon. Sila'y nilinis ng iyong mga salita. Ito ang tinutukoy, paglilinis ng Panginoon. At sabi sa talatang 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Kaya sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, bago ang kanyang puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng puso lamang. At sabi sa talatang 27, at aking ilalagay ang aking espiritu. Yun ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pag-alis ko, isusubo ko ang mag-aaliw, ang banal na espiritu ng katotohanan. Siya ang gagabay, siya ang magtuturo, siya ang papatnubay, siya ang aangkay, siya ang gagawa sa inyong buhay. Kaya sabi dito, aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, sa loob ninyo. Sapagkat kung sa ating sarili, hindi tayo makakalakad ng diretsyon. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Kinakailangan merong banal na espiritu sa ating puso. Sapagkat sabi ng Panginoon, na sino man tao na walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi kanya. At ang mga mananampalataya ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Tinangako ng Panginoon. Tulad na sinasabi, at palalakasin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan. Kaya itong pananambahan, ito ay paglakas
ng pananampalataya ng mga mananampalataya nagtitiwala sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, sila ay lalakas. Itibay ang kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi sila magtitiwala kahit sa naman tao, kundi sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang sagana sa biyaya, kalakasan, at siya lamang ang makapangyarihan na gumagawa sa ating buhay. At dito ay sinasabi na palalakasin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isagagawa. Ang mga kautusan ng Diyos, dahilan sa tayo ay binago ng Panginoon. Kasi ang sino man na kay Kristo Jesus ay bago nilalang. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 8, talatang 10, ang sabi dito, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pag sinabing Israel, ito yung mga mananampalataya. Ito yung bayan ng Diyos. Ito yung mga binago ng Diyos. Ito yung mga tinubos ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ang church. Ito yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi dito, pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pang-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito yung nasa Hebreo Kapitulo 8, talatang 10. Ito yung sinasabi sa Old Testament na sabi ng Panginoon katulad sa Genesis Kapitulo 17, talatang 7. Sabi dito, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong mga binhi, o sa iyong binhi pagkamatay mo, sabi kay Abraham. Sa buong kalahian mo nila, na tipang walang hanggan at ang tipang ito, ako'y magiging iyong Diyos at yung binhi pagkamatay mo. Dito tinutukoy mga minamahal, yung tipan. Laging binabanggit yan sa banal na kasulatan ng Diyos ay nakipagtipan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya sabi sa talatang 11, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa. Mula sa kalilitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin sa harapan ng Diyos dahilan sa ating Panginoong sa Kristo at pananalig natin sa Kanya at sa Kanyang pagpapahayag sa atin. Wala siyang nakikitang anumang kasalanan sa atin. Nilinis tayo. Ito yung sinabi ng Panginoon na tipani kay Maria Magdalena nang ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na maguli. Napakita sa mga alagad. Una-una kay Maria Magdalena. At ito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 20 verse 17. John 20 verse 17. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin
sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumarong ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, ito yung sinasabi na, pumunta ka sa mga alagad, sa mga kapatid ko. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang panganay sa lahat ng mga mananampalataya. Firstborn ng Panginoon. Panganay siya. Tayo ay mga kapatid. Ito yung sinabi, sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama. Ibig sabihin, kung kayo ay mananampalataya, ako'y aakyat sa aking Ama na inyong Ama sapagkat, sabi ng Panginoon, ako ang panganay, kayo ang mga anak ng Diyos. At sabi niya, at aking Diyos at inyong Diyos. So yung ating Ama na nasa langit, siya ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ating Ama din. Meron tayong Ama. At ito ay ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong Diyos na nasa langit. Ito ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tipan na tinutukoy sa banal na kasulatan at walang hanggan. Sapagkat pag tayo ay naroon na sa langit, naindi na ang kaluwalhatian na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo kahit na sa Revelation chapter 21 verse 7 ay muling binabanggit ng Panginoon ang mga bagay na ito? At ang sabi, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging anak ko. Paulit-ulit yun na sinasabi sa banal na kasulatan para makita natin mga minamahal na tayo ay kanyang hinirang. Lalo na sa Hebreo Kapitulo 2, na doon ay tinutukoy sa talatang 13. Kung aking bubuksan, nais ko pong basahin ang mga bagay nito para makita natin, mabatid natin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi dito sa talatang 13, at muli, sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 13, at muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. Ang nangungusap dito ay ang Panginoong Jesucristo. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga hinirang, inili ayon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, na hinugasan ng Panginoon ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang sinasabi, narito ako. Kasi yung salitang ako, tumutukoy sa Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya ang panganay sa magkakapatid. At ang kanyang mga kapatid, ang lahat ng kanyang mga tinubos, na siyang ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya sabi dito, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. At kamangha-mangha na makita natin yung talatang 14. Kasi yung talatang 14 ay nagsasaad na sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Nang ibig sabihin, ang mga hinirang ng Panginoon, sila yung mga pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Naalala niyo yung pinag-aralan natin yung nakaraan sa Isaiah Kapitulo 46, na doon ay mula sa tiyan ng ating Diyos, ang Ama,
tayo ay ipinanganak. At sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sa mga Espiritu. Pero, pinagkalooban ng katawan. Itong katawan ito, pinagkalooban tayo ng katawan. At ang sabi dito, ay may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon din. Yung salitang siya, ang Panginoon sa Kristo. Siya ang panganay at ang banal na Espiritu ay naglaan ng katawan at ipinaglihi ng banal na Espiritu sa tiyan ng isang birhen at siya ay pinanganak ni Birhen Maria. Kaya ito ang sinasabi. Siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan sa mga katuwid bagay ng dyablo. At mailigtas silang lahat dahil sa takot sa kamatayan. Yung kamatayang sinasabi dito ay kamatayang walang hanggan, pagdurusa, na nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kahit ang tipan na ito ay walang hanggan. Hindi magbabago, mananatili, sapagkat ito'y tipang walang hanggan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay na maikintal mo, maitanim mo, maitala mo sa aming mga puso ang mga bagay nito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.